Sa kabila ng paglago ng user base ni Pi Network na umabot na po sa 12 million pioneers na lumipat sa mainnet, nananatiling mahirap para kay Pi na lampasan ang presyong $1. Totoo po na tumataas ang bilang ng mga users at projects, pero bakit nga ba nananatiling mabigat ang kanyang sitwasyon sa market? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, umakyat ba talaga ang presyo ni Pi? Ayan, umakyat po siya ng 0.3% at nasa mga presyong 0.3454. Kung ikukumpara po sa ayan, sa loob po pala ng araw na ito ay gumalaw ang kanyang presyo sa pagitan ng 0.3431 hanggang 0.3462. Sa market cap ay nasa $2.77 billion itong si Pi at ang kanyang fully diluted valuation ay nasa $4.27 billion. Meron po siyang active trading volume na umaabot po sa $24.94 million sa loob lamang ng nakalipas na 24 hours. Pero kahit may ganitong galaw, hindi pa rin po niya kayang lampasan ang presyong $1. At dito na po nagsisimula ang malaking tanong. Bakit hindi pa rin makatawid si Pi sa presyong $1? Ayon po sa crypto expert dito na si Kosashi Nakamoto, bumagsak ng 17% ang presyo ni Pi sa nakalipas na 30 days at 45% naman sa loob ng 90 days. At ang dahilan, ang bilis po ng migration process at ang kawalan ng malinaw na edge laban sa kanyang mga kakompetensya. May mga bagong project tulad po ng Protocol 23 na nagdala ng Linux-based nodes, decentralized KYC at mas malawak na scalability. Nag-launch din po sila ng Pi Online Gaming at saka DeFi ecosystem. Pero ang tanong, sapat ba ito? Habang si Pi ay nagtatangkang magpakita ng adoption, pumapasok naman ang mga kalaban niya katulad po ng Remitex. Ang Remitex ay may remittance fee po na 0.1% lamang. May malinaw po na roadmap at suportado ng institutions. Ang ganitong klase ng utility ang siyang pumipiga sa alaga ni Pi dahil siya ay nananatiling speculative. Kung magpapatuloy po ito, maaaring mas lalo pang manghina ang demand para kay Pi. Ano naman ang epekto ng upcoming token unlock? Mula pa noong May, may isang crypto whale na nag-ipon po ng higit 331 million na Pi at katumbas po yan ng halos $113 million. Sa unang tingin, nakatulong po ito para pansamantalang ma-stabilize ang presyo. Pero ang problema, may naka-schedule po na token unlock ngayong September na aabot po sa 149.5 million na Pi. Kasabay nito ay tumaas din po ng 82% ang Pi balances sa mga exchanges at lumampas na sa 400 million Pi. Ang ibig sabihin, mas marami po ang posibleng maibenta. Magdudulot po ito ng dagdag pressure para sa pagbaba or para bumagsak pa ang presyo. At dahil manipis po ang liquidity ni Pi, kung saan ang turnover ratio ay nasa 0.98% lamang, mas nagiging vulnerable po siya sa malalaking galaw ng market. Ayan, ang opinion ko po rito ay impressive po ang milestone ni Pi sa pagkakaroon ng 12 million mainnet users at mga bagong project. Pero ang totoong laban po ay hindi po sa bilang ng mga users, kundi sa kakayahan po niyang magbigay ng tunay na utility at makipagsabayan sa malalakas na kalaban tulad po ng Remitex. Habang tumataas po ang user base, tumataas din po ang supply at selling pressure. At hanggat hindi po niya nakukuha ang tiwala ng market sa pamamagitan ng malinaw na direksyon at real-world adoption, mahirapan po si Pi na lampasan ang $1. Sa ngayon, masasabi po natin na si Pi Network ay nasa isang delikadong yugto. Lumalago po siya sa bilang, pero ang kanyang presyo ay nananatili pong nakakulong. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.